hingi muna tayo ng update mula sa ating partner ngayong araw. Unahin muna natin, syempre, BIR Commissioner, itong bagong Revenue Memorandum Circular Number 59/2025. Ano po bang nilalaman nito, sir? Ang Revenue Memorandum Circular Number 59/2025 ay nilabas natin noong Hunyo 11, June 11, 2025 upang ipalaganap ang bagong listahan ng mga gamot na hindi napapatawan ng value-added tax o VAT alinsunod sa rekomendasyon ng FDA. Sakop nito ang siyam na bagong gamot para sa cancer, diabetes, hypertension, kidney disease at tuberculosis. Oh, that's good news. Kasi nga ang problema nun sa mga may cancer, ang iniisip kagad nila, lalo silang nasistress pag iniisip nila na mahal yung gamot. At least ito, exempted na sila sa tax. So sir, pwede nyo po bang ilahad naman kung ano yung mga klase ng gamot at saka saang mga karamdaman po nakatuon itong nadagdag na listahan sa VAT exempt? Batay dun sa dalawa nating na-issue na RMC, again, RMC 59/2025 at 62/2025, may kabuoang 19 na mga gamot ang nadagdag sa listahan ng VAT-exempt medicines. Ang mga ito ay nakatuon sa mga sumusunod na karamdaman. May 7 na para sa cancer, 3 gamot para sa diabetes, 3 gamot para sa hypertension, 1 gamot para sa high cholesterol, 1 naman para sa kidney disease, 1 sa tuberculosis, 3 sa mental illness. Para sa mga mas detalyeng listahan, specific na gamot, napapakita po ito sa screen habang tayo nagpapatuloy. Ang mga ito ay mga maintenance at life-saving medicines na ngayon ay hindi napapatawan ng VAT. Isang konkretong hakbang para mas mapagaan ang gastusin ng mga pasyente. Sir, ano naman po yung kaugnayan ng Train Law at Create Act sa pagbibigay ng VAT exemption sa mga piling gamot at saka kailan po magiging epektibo itong exemption na ito? Ang VAT exemption ay nakasaad sa Section 12 ng Republic Act number 11534 or yung Create Act at RA number 10963, yung Train Law. Sa ilalim ng batas, pinapahintulutan ang VAT exemption sa piling health products. Ang exemption ay nagiging epektibo pagkatapos na opisyal na mapalabas ang FDA advisory ukol sa updated na listahan. Para sa mga eksaktong petsa ng publication, i-check natin yan sa FDA website. Pero sa ngayon, kung saan yung sa website niya makikita ang advisories na nag-endorso ng VAT-exempt medicines. At lahat na yan ngay epektibo na dahil na-publish na yan. So itong mga nakita natin sa ating listahan ay wala na pong VAT yan. So sir, para naman po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano pa yung mga inaasahang epekto nito sa presyo ng gamot sa merkado? Tsaka paano po tinitiyak ng BIR na sumusunod yung mga tindahan, butika at pharmaceutical companies sa VAT exemption? Yes, ang pangunahing epekto nito, of course, yung pagbaba ng presyo ng mga gamot dahil wala nang pinapataw na 12% VAT sa mga ito. So, automatic na halos 12% ang mabababa ng presyo nito. Tinitiyak naman ng BIR ang pagsunod sa pamamagitan ng mahigpit na monitoring at audit sa mga pharmaceutical companies at retailers. So, of course, dito katawang natin ang FDA at DTI at iba pang ahensya upang masiguradong naipapasa ang benepisyo sa mga mamamayan. So sir, ano naman po yung dapat gawin ng publiko kung sakaling may butika na hindi magbibigay ng exemption sa mga gamot na sakop nitong bagong memorandum circular kasi baka sabihin hindi pa nila alam or wala pang nakababa sa kanilang memorandum na kailangan na nilang i-exempt mula sa VAT? Yes, tama yun. Marami na tayong naririnig na ganyan na sinasabi na ibang mamimili nakikita nila hindi pa rin nagpapataw pa rin ng VAT. Kung maka-encounter kayo ng ito, maaaring i-report ng publiko ang mga hindi sumusunod na butika. Of course, dito sa aming ahensya, sa BIR, pwede po tayo i-contact sa email natin, contact_us@bir.gov.ph. Maaari nyo ring isumbong yan sa Food and Drug Administration at sa Department of Trade and Industry. Ipakita po natin yung RMC or sabihin po natin na hindi na po dapat pinapatawan ng VAT ito at para malagay din po sa notice ang mga butika na yan. Ilagay din sa reklamo kapag mag-report po sa amin ang pangalan ng establishment, address at detalye ng resibo para ma-actionan agad namin. Kailan po ba dapat ito effective? Effective na yan, dahil na-publish na yan at na-issue na natin ng RMC. So effective yan. Dapat pag ngayon bumili sila, dapat wala nang pinapataw na VAT. Paano kung kasi sabihin nila, old stock nila yung nandun na mga gamot So nabili nila yon sa ibang halaga na dapat pinataw nila ng ganitong tax. So
regardless kung kailan nila nabili yon, basta dapat wala na ngayong VAT. Yes, regardless yun. Dahil basta ngayon, nabebenta mo sa publiko, wala na dapat yan VAT. So sir, isa pa pong memorandum circular yung inilabas ng BIR para naman sa mental illness. Ano po ba yung detalye nito? Ang RMC number 62-2025 naman ay naglalaman ng update sa VAT-exempt medicines para sa mental illness. Sa ilalim ng FDA advisory ay isinama ang gamot na lamotrigine sa VAT-exempt list sa tatlong dosage forms. This perishable or chewable tablet or oral dispersible tablet at regular tablet. So kasama po yan. So sir, ano naman po yung papel ng FDA sa pagpili at pag-endorso ng mga gamot na dapat maisama sa VAT exemption? Well, ang FDA ang pangunahing ahensya na nag-evaluate at nag-endorso ng mga karagdagang gamot na dapat na maging kwalipikado sa VAT exemption alinsunod sa CREATE Act. Kapag ito ay naaproba, ay naglalabas ng advisory ang FDA at inirekomenda ito sa mga implementing agencies tulad ng BIR, BOC at DTI para sa agarang implementasyon. Paano po ninyo sir pinapaabot sa mga stakeholders gaya ng mga butika, sa suppliers, LGUs at sa publiko yung bagong listahan ng VAT-exempt medicines? Sa parte ng BIR, pinapaabot ito sa pamamagitan ng pag-issue ng Revenue Memorandum Circular, gaya ng nasabi na natin kanina, at paglalabas ng mga press release at pagpo-post sa official BIR social media platforms. So, ito talaga may information dissemination para rin naman malaman ng mga butika at malaman ng ating mga kababayan na VAT-exempt na itong mga gamot na ito. So sir, may inaasahan pa po ba tayong karagdagang gamot na magiging VAT-exempt din sa mga susunod na buwan? Kasi karamihan nun, cholesterol, hypertension, para naman nun sa mga diabetic, meron ding maintenance para sa kanilang sugar. Yes, patuloy ang koordinasyon ng BIR sa FDA at DOH upang mapalawak pa ang saklaw ng VAT exemption. Of course, hangad natin na mas maraming maintenance at life-saving medicines ang maging abot kaya para sa bawat Pilipino dahil yan naman din ang gusto ng ating mahal na Pangulo na maging affordable din ang mga ganitong necessary na mga medicines dahil maintenance nga ito at life-saving medicines. So sir, sa ibang usapin naman, ano po yung mandato naman ng BIR sa ilalim ng Investment Facilitation Network at paano po ito nakaangkla sa Executive Order number 18 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Ang BIR bilang bahagi ng Investment Facilitation Network sa ilalim ng Executive Order number 18 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May mahalagang gampanin ang BIR sa pagpapabilis at pagpapadali ng proseso ng pamumuhunan sa bansa. Batay dito sa na-issue na Joint Memorandum Circular, ang BIR ay inatasang pabilisin ang proseso ng taxpayer registration para sa mga investment projects na inendorso ng Board of Investments o BOI sa pamamagitan ng One Stop Action Center for Strategic Investments. So dito naman, tinitiyak din ng BIR na ang aplikasyon ay inaaksyonan sa loob ng itinakdang panahon ayon sa aming Citizens Charter. Ang lahat ng ito ay bahagi ng aming priority program na Excellent Taxpayer Service at naayon sa advokasya ng Administrasyong Marcos na gawing mas madali, mabilis at predictable ang proseso ng pamumuhunan sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ano man sir yung mga hakbang na ginagawa ng BIR para mapadali pa yung proseso para sa mga lokal at saka dayuhang mamumuhunan, lalo na yung tinatawag na strategic investments? Inatasan na po natin ang lahat ng opisina ng BIR na bigyan prioridad ang mga lokal at foreign investors, lalo na ang mga may strategic investments. Kabilang sa mga hakbang ay yung pagpapatupad ng Green Lane para sa mas mabilis na proseso ng registration, pagtalima sa time frame na itinakda sa Citizens Charter ng BIR at of course yung pagbibigay ng technical assistance at training modules dito sa OSAC SI. Lahat po ito ay bahagi ng ating commitment sa pagpapabuti ng ease of doing business sa ating bansa. Pagdating naman sir sa processing at documentation, ano po yung mga tinutugunan na proseso ng BIR pagdating sa permit at registration ng investors? Ito, tinututukan ng BIR ang mga sumusunod na proseso. No? Una dyan yung taxpayer registration ng mga strategic investors sa ilalim ng Infanet. Pagsumite ng monthly status updates sa BOI tungkol sa mga aplikasyon na natanggap at naaksyonan. At dito rin nagsasubmit tayo ng mga progress reports kaugnay ng implementasyon ng Joint Memorandum Circular.
So pagdating naman sa progress reports, paano naman po ang monitoring ng BIR dito sa investment-related issues at saka yung proseso ng aplikasyon? May sistema po tayo para sa real-time monitoring ng investment-related concerns. No? Ito yung pagmomonitor at documentation ng mga isyung may kinalaman sa investment na isinasubmit dito sa Infanet at pagbuo ng database ng mga madalas itanong or yung mga FAQs upang mapadali ang pagtugon sa mga investors. Nandito rin yung pagsamitin ng buwanang ulat or monthly report sa BOI hinggil sa progreso ng mga aplikasyon at yung pagtalaga ng focal person upang tumutok sa coordination at action sa mga investors' concerns. Ayan, napakaraming update mula kay Commissioner Jun. Maraming salamat sa update at syempre sa good news na ibinahagi nyo para sa ating mga kababayan mula dyan sa BIR.